Ama naming Diyos, sa sandaling ito, humihinto muna kami sa gitna ng lahat ng ingay, pagod at mga alalahaning dala namin. Tahimik naming inilalapit ang aming puso sa iyo. Tulungan mo kaming huminga ng malalim, magpahinga sandali, at alalahaning ang buong mundo ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ayon sa awit 34, sa iyo ang lupa at ang lahat ng naririto. Sa iyo ang sanlibutan at ang lahat ng naninirahan dito. Kaya ngayong gabi, Panginoon, ipinapaalala namin sa aming sarili na hindi namin kailangang dalhin ang lahat ng bagay na para bang kami lamang ang may kakayahang ayusin ang mga ito. Ikaw ang may lalang. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at tapat. Ang aming buhay, ang aming kinabukasan, ang aming pamilya, ang aming mga pangarap at maging ang mga bagay na hindi namin nauunawaan ay hindi nakalalampas sa iyong kaalaman. Kaya ngayon, Diyos ko, turuan mo kaming manahimik sa iyong presensya. Alisin mo muna sa aming isipan ang mga bagay na patuloy na gumugulo sa amin. Kapag ang aming puso ay mabigat, ipaalala mong ikaw ay naririto. Kapag kami ay natatakot sa bukas, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo ngayon. Panginoon, nais naming hanapin ka ng may tapat na puso. Naway ang sandaling ito ay maging pahinga para sa aming kaluluwa at naway ang iyong salita mula sa awit 34 ay unti-unting magbukas ng aming puso upang mas makilala ka, mas mapagtiwalaan ka at mas lubos na sumuko sa iyong kalooban. Panginoon, habang nananatili kami sa iyong presensya, mas malalim naming nauunawaan ang mensahe ng iyong salita. Ang buong sanlibutan ay sa iyo, ngunit sa kabila ng iyong kadakilaan, inaanyayahan mo pa rin kaming lumapit sa iyo ng may katapatan. Sa awit 24, tinatanong kung sino ang maaaring umahon sa iyong banal na bundok at tumayo sa iyong banal na dako. Ipinakikita nito sa amin na ang tunay na pakikipag-ugnayan sa iyo ay hindi lamang tungkol sa panlabas na anyo ng aming buhay. Tinitingnan mo ang aming puso. Nakikita mo ang aming mga iniisip, ang aming mga hangarin, at maging ang mga bagay na itinatago namin sa ibang tao. Ama, turuan mo kaming magkaroon ng malinis na puso at matuwid na hangarin. Tulungan mo kaming maging tapat hindi lamang kapag kami ay nakikita ng iba, kundi maging sa mga sandaling kami lamang at ikaw ang nakaalam. Kapag may mga bagay sa aming puso na hindi nakalulugod sa iyo, bigyan mo kami ng kababaang loob upang harapin ang mga iyon. Huwag mo kaming hayaang masanay sa mga pagkakamali na unti-unting inilalayo kami sa iyo. Sa halip, akayin mo kami tungo sa liwanag ng iyong katotohanan. Diyos ko, nais naming hanapin ka hindi dahil sa aming sariling kabutihan, kundi dahil kailangan namin ang iyong biyaya. Linisin mo ang aming mga motibo. Ituwid mo ang aming mga hakbang. At habang mas nakikilala namin ang iyong kabanalan, turuan mo rin kaming mamuhay ng may pagpapakumbaba, katapatan at pag-ibig. Naway ang aming puso ay maging tahanan ng katotohanan at ang aming buhay ay maging tahimik na patutuo na ikaw ang aming Panginoon. Ama, ngayon inilalagay namin sa iyong harapan ang mga bagay na matagal na naming kinikimkim, ang mga takot na hindi namin masabi, ang tanong na wala pa kaming kasagutan, ang mga problemang paulit-ulit naming iniisip kahit gabi na at nais na naming magpahinga. Nakikita mo ang aming mga alalahanin tungkol sa pamilya, kabuhayan, trabaho, kalusugan, mga desisyon at kinabukasan. Alam mo rin ang mga bigat na hindi namin kayang ipaliwanag sa ibang tao, walang bahagi ng aming buhay na nakatago sa iyo. Panginoon, hindi namin hinihiling na mawala agad ang bawat pagsubok. Higit sa lahat, hinihiling namin na huwag kaming mawalan ng pananampalataya habang dumaraan kami sa mga ito. Bigyan mo kami ng karunungan upang malaman ang dapat naming gawin at ng lakas upang gawin ang tama kahit mahirap.
Kapag hindi namin makita ang susunod na hakbang, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong paggabay. Kapag tila mabagal ang mga sagot, turuan mo kaming maging matiisin. Kapag ang aming mga kamay ay nanginginig dahil sa takot, ipaalala mong hindi kailangang kontrolin namin ang lahat. Diyos ko, isinusuko namin sa iyo ang mga bagay na hindi namin kayang baguhin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bukas na hindi pa namin nakikita. At para sa mga responsibilidad na kailangan naming harapin ngayon, bigyan mo kami ng sapat na lakas para sa araw na ito. Naway matuto kaming magtiwala sa iyo hindi lamang kapag madali ang buhay, kundi lalo na kapag mahirap. At habang kami ay nagpapatuloy, panatilihin mong matatag ang aming puso sapagkat ikaw ang aming Diyos at ang aming pag-asa. Panginoon, habang patuloy kaming lumalapit sa iyo, nakikita namin ng mas malinaw ang aming sariling kahinaan. Maraming pagkakataon na alam namin ang tama, ngunit pinipili pa rin namin ang aming sariling kagustuhan. May mga salita kaming nasasabi na nakasasakit. May mga kaisipang hindi malinis. May mga damdaming pinanghahawakan namin sa halip na isuko sa iyo. Ama, patawarin mo kami. Hindi namin nais na mamuhay lamang sa panlabas na anyo ng kabanalan habang may mga bahagi ng aming puso na ayaw naming ipasakop sa iyo. Siyasatin mo kami at ipakita mo kung ano ang kailangang baguhin. Bigyan mo kami ng pusong handang magsisi, hindi dahil sa takot lamang sa kaparusahan, kundi dahil tunay naming nais na mapalapit sa iyo. Tulungan mo kaming talikuran ang kasalanan at huwag nang bumalik sa mga bagay na impatuloy na sumisira sa aming relasyon sa iyo at sa aming kapwa. Kapag kami ay nahuhulog, turuan mo kaming bumangon at muling lumapit kay Jesus na siyang aming pag-asa at tagapagligtas. Espiritu Santo, gabayan mo ang aming isip at mga pasya. Linisin mo ang aming mga hangarin. Hubugin mo ang aming pagkatao upang ang aming buhay ay unti-unting maging katulad ng nais ng Diyos para sa amin. Panginoon, alisin mo ang pagmamataas at palitan ito ng pagpapakumbaba. Alisin mo ang sama ng loob at turuan kaming magpatawad. Alisin mo ang katigasan ng puso at bigyan kami ng pusong marunong magmahal. Naway ang aming paghahanap sa iyo ay hindi manatiling isang sandali lamang ng panalangin, kundi maging simula ng isang tunay at patuloy na pagbabago sa aming buhay. Diyos ko, habang nagpapatuloy kami sa araw-araw na buhay, bigyan mo kami ng lakas upang isabuhay ang natututuhan namin mula sa iyong salita. Hindi namin nais na maging mga taong nakikinig lamang, kundi mga taong handang sumunod sa iyo kahit walang nakakakita. Bigyan mo kami ng tapang kapag kailangan naming manindigan sa tama. Kapag may tukso na piliin ang mas madaling landas, bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang mga kahihinatnan at ng pagpipigil sa sarili upang piliin ang nakalulugod sa iyo. Panginoon, kapag nahaharap kami sa mahihirap na desisyon, huwag mong hayaang manaig ang takot. Turuan mo kaming mag-isip ng malinaw, manalangin ng taimtim at maghintay sa iyong karunungan. Kapag hindi sang-ayon ng iba sa aming pagpili na gumawa ng tama, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang tapang. Tulungan mo rin kaming maging tapat sa maliliit na bagay, sa aming trabaho, sa aming tahanan, sa aming mga relasyon, sa aming pananalapi at sa paraan ng paggamit namin ng aming oras. Naway makita sa aming mga kilos na ang buhay na ipinagkatiwala mo sa amin ay mahalaga. At kapag kami ay napapagod, ipaalala mong hindi namin kailangang umasa lamang sa aming sariling lakas. Lumapit kami kay Jesus sapagkat sa Kanya namin nakikita ang pag-asa, biyaya at lakas upang magpatuloy. Ama, gawin mong matatag ang aming puso. Turuan mo kaming mamuhay ng may integridad, maging mahinahon sa gitna ng kaguluhan, maging mapagmahal sa gitna ng hidwaan, at manatiling tapat sa gitna ng pagsubok. Naway araw-araw kaming maging handang hanapin ka, sundin ka, at parangalan ka sa bawat bahagi ng aming buhay.
Ama naming Diyos, sa pagtatapos ng sandaling ito, nais naming magpasalamat sa iyo. Salamat dahil kahit kami ay mahina, hindi mo kami iniiwan. Salamat sa iyong awa na patuloy naming tinatanggap, sa iyong biyaya na hindi namin kayang bilhin, at sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming landas. Salamat sa bawat araw na ipinagkakalob mo. Salamat sa mga taong inilagay mo sa aming buhay, sa pagkain at tahanan, sa mga pagkakataong makapaglingkod, at maging sa mga pagsubok na nagtuturo sa amin na mas lalo kang pagkatiwalaan. Salamat dahil ang lupa at lahat ng naririto ay sa iyo. Dahil dito, maaari naming ilagay sa iyong mga kamay ang aming kinabukasan. Hindi namin kailangang mabuhay na parang kami ang may hawak ng lahat. Ikaw ang aming may lalang at ikaw ang aming sandigan. Panginoon, manatili sa aming puso ang mensahe ng awit 24. Tulungan mo kaming magkaroon ng malinis na puso, matuwid na pamumuhay at tapat na paghahanap sa iyo. Kapag bumalik ang mga alalahanin, ipaalala mong ikaw ay higit na dakila kaysa sa anumang kinakaharap namin. At higit sa lahat, akayin mo kami kay Jesus upang sa pamamagitan niya ay patuloy kaming magkaroon ng pag-asa, kapatawaran at bagong buhay. Ngayon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming mga pangarap, ang aming mga pangamba, ang aming bukas. Bigyan mo kami ng tahimik na puso ngayong gabi at sa aming paggising naway bumangon kaming may panibagong lakas, malinaw na isip at matatag na pagtitiwala sa iyo. Sa iyo namin iniaalay ang aming buhay. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, maaari kang mag-iwan sa mga komento ng isang salita o kahilingan na nais mong ipagkatiwala sa Diyos. Ibahagi rin ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa at kung nais mong patuloy tayong magsama-sama sa mga sandali ng panalangin, i-like ang video at mag-subscribe sa channel.